Lord, let us open our Bible on Psalms 119, 36 hanggang 37. Praise the Lord. Incline mine heart unto thy testimonies, and not to covetousness. Turn away mine eyes from beholding vanity, and quicken thou me in thy way. Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness. Alaala natin yung nangyari at mga batas na ginawa ng Diyos sa Old Testament hanggang sa New Testament. Sa sinasabi doon, covet not thy neighbor's wife. Ibig sabihin yan, huwag mong nakawin yung asawa ng iyong kapitbahay. Ano pa? Huwag mong nakawin ang lupa ng iyong kapitbahay. Huwag mong nakawin ang ari-arian ng iyong kapitbahay. Turn away mine eyes from beholding vanity. So kung ano yung kaakit-akit na magtutulak sa iyo sa pagkakasala at sa ikasasama, that is vanity. So huwag mong titikan, huwag mong tingnan, huwag mong buksan. Kung sa ano pa yan, social media, huwag mong buksan yung mga maghatid sa iyo sa lust of the eyes, lust of the flesh. And lalot na yan, dalawa na yan. Of course, pride of life. Kasi itong pride of life kasi, ito yung, that is how Satan will lock you to sin. Kasi pag pride of life, ayaw kang mag-angkin ng kasalanan, ayaw mong mag-admit, ayaw mong mag-repent, ayaw kang magpakumbaba. So, diyan ka ilalak ng masamang espiritu sa kasamaan at kasalanan. Kaya, sinabi dito, alisin mo ang aking mga mata from beholding vanity, and quicken thou me in thy way. Kung meron man tayong tinatawag na activeness or we are active dyan sa kanyang way, dyan sa kanyang will, dyan sa kanyang statutes, dyan sa kanyang mga commandments, dyan tayo occupied, dyan tayo busy, dyan tayo engaged. Para sa ganon, hindi na tayo mahaluan ng kilos ng masamang espiritu. Huwag nating hanapin yung ating sariling gusto ng ating sarili, ng laman. Do not seek for yourself. Huwag tayong humanap para sa ating sariling katagbawan sa atong mata, katagbawan sa atong unod o garbos kinabuhi. Huwag nating hanapin yun. Kasi pag hanapin natin yun, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life, sigurado, yan yung pinaka-specialty ng diablo. Paano niya maakit ang tao sa pagkakasala. Yan yung expertise ni Satanas. Paano niya ang tao mailigaw ng landas. Kaya sinabi dyan, basahin natin, Numbers 15:39. Praise the Lord. And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, and remember all the commandments of the Lord, and do them, and that ye seek not after your own heart and your own eyes, after which ye used to go a-warring. Yan. Alam mo yung word na warring, word na war, meaning to say, that is prostitute. Para hindi ka mapunta doon sa prostitution. Ang sinabi dito, it shall be unto thee a fringe, that ye may look upon it, and remember all the commandments of the Lord, and do them. Kung meron man tayong titikan
kung meron man tayong ilagay sa harapan natin ang kanyang mga commandments, to do them para magawa natin sila. Kasi pag yan ang lagi nating tinititikan at iniisip, hindi tayo magkakamali. Hindi tayo madiliman ng masamang espiritu. Kaya nga sinabi ni David, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Through thy precepts makes me wiser than mine enemies." So lahat, napakaraming idudulot sa atin na hindi talaga tayo kayang tibagin ng tentasyon, ng kasamaan ng masamang espiritu pag yung Word of God lagi nating tinititikan, lagi nating inilalagay sa ating harapan. Yun. Pero pag hindi natin ginawa yan at mangyari, iba ang papalit. Kaya may advice dito, seek not after your own heart. Huwag kang humanap sa sarili mong hanap ng puso mo na laman. And your eyes, yung hanap ng iyong mga mata, after which ye used to go a-warring. Pag yan ang sinunod natin, yan ang sinunod mo, sinunod nating lahat, ihahatid ka dyan sa warring. Ibig sabihin yan, prostitution or immorality or madidefile ka, magkakasala ka, mahuhulog ka sa tukso. Dito sa Bible, maraming pinagbabawal ang Diyos para hindi tayo magkagulo-gulo sa buhay natin. Maraming pinagbabawal ang Diyos para hindi tayo magbungguan, mag-awayan, magpatayan, mag-inggitan, magsilusan, lahat-lahat pa ng mga gawa ng laman. Kaya may mga batas ang Diyos, huwag niyong gawin ito, huwag niyong gawin yan. So kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, huwag mo yung lapit-lapitan. Kung ano yung pinagbabawal ng Diyos na maghahatid sa iyo sa ganung uring kasalanan, huwag mong titikan. Huwag mong tingnan ng tingnan. Dito sa Bible, meron ditong pinagbabawal. Nagawa talaga ang Diyos ng batas na bawal ang mga bagay na ito. Nako, tinitikan man ng isang tao, na-entice siya na ito'y kunin at itago. Basahin natin yan. Joshua 7:21. Praise the Lord. When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold of 50 shekels weight, then I coveted them, and took them, and behold, they are hid in the earth, in the midst of my tent, and the silver under it. Yan. Ito yung tinatawag na accursed thing, na huwag niyong i-touch, huwag niyong kunin, huwag niyong dalhin. Accursed thing, pinagbabawal ng Diyos. Ang naka-inganyo sa kanya yung mata. When I saw, pag sinabing nung nakita ko, mata yan eh. When I saw among the spoils of goodly Babylonish garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold, and of 50 shekels weight, then I coveted them. Kaya nga, covetousness. Covet. Thou shalt not covet. Huwag kang magnakaw, huwag kang magkuha. Yan, natukso siyang kunin. And took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent. Nasa possession niya. Tinago niya. So, ibig sabihin niya, do not ever possess anything which God prohibited. Do not possess anything which God abhorred. Do not possess anything which God hated. Kaya at that time, natalo ang Israel sa gera. Hanggang nag-reveal ang Diyos, there is cost. Merong cost, kailangan tanggalin niyo ito. There is a cursed thing in the
congregation, kailangan tanggalin ito. Ito na, nung inimbestiga na si Akan, nag-confess na siya. And Akan was removed from among the people of God bago na nahinto yung plague, yung talo, yung kamatay ng kanilang hukbo. So, ibig sabihin niya, kung ano yung alam mo na batas ng Diyos na pinagbabawal gawin, huwag mong tingnan ng tingnan. Kasi mainganyo kang gawin. Iwasan mo talaga. Kaya nga, ang Word of God, mabuti yun na lang ang iyong isipin. Praise the Lord. Yun na lang ang ilagay mo sa iyong mga mata. Katulad sa binasa kanina sa Numbers 15:39, it shall be a fringe that ye may look upon it. Yun ang tingnan natin. And remember all the commandments of the Lord and do them. Yun ang dapat nating gawin sa buhay po natin. May isang tao naman din dito sa Bible. Paisi-isi siya, hindi siya naging watchful, hindi siya naging prayerful. Palakad-lakad siya doon sa ibabaw ng kanyang tore. May gabi yun at bilog ang buwan. Nung tumingin siya sa baba, may nakita siya na very tawag niya, enticing and seducing scenery. Hindi siya nakapigil sa sarili. Tinitikan niya siguro ng husto para siyang gumamit ng teleskopyo. Pinasukan siya ng masamang espiritu. Basahin natin. Sino ito? 2 Corinthians 11 verse 2. 2 Samuel 11 verse 2. Praise the Lord. And it came to pass in an evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. Yes. Sana nung nakita niya, he avoid it. Sana nung nakita niya by glance, hindi niya tinitikan. Paano? Tinitikan niya ng husto. Napasukan siya ngayon ng masamang espiritu. Nakalimutan niya ang batas ng Diyos. Iba na ang nakita niya. He seek his own heart na. He seek his own lust na. Kaya yun, pinatay niya talaga yung husband. Kinuha niya talaga yung babae. Nagkasala talaga siya. Nagkaanak pa siya. Yun yung malagim na experience ni King David that almost took his life forever. So, isa yan na malaking aral sa buhay natin. Praise the Lord! Yan yung pinakalat ngayon ng masamang espiritu sa sanglibutang ito. He made ladies and women to wear very attractive to the eyes of men. As much as possible, the cleavage will come out. As much as possible, the legs will be uncovered. As much as possible, the stomach or dito banda sa tiyan, wala ng damit. Kaya may mga damit ngayon na parang manananggal na nakataas yung damit, kita yung pusod. May mga short pants ngayon na higit pa sa short, mas grabe, mas maiksi pa sa short. May mga palda ngayon na akala mo wala nang halos yung puwet, hindi na matabunan. So, yan ang pagtanim ni Satanas para ang mga opposite sex mabiktima ni Satanas. So, alam mo na pinagbabawal yun ng Diyos, huwag mong titikan. Praise the Lord. Huwag mong, kung nakaglance ka man ng mga ganon, hindi mo maiwasan, maglakad ka dyan sa daan. Then, magpakaber ka sa precious blood ni Jesus. Magpatakip ka sa mata mo na mabulag ka sa mga bagay na yan para walang anumang spirit of seducing, enticing, lust of the eyes na mag-create sa mata mo, na mag-lead sa iyo sa masamang isip.
Ganon ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Then, maganda yung ano ka ng covenant ba sa Diyos, mag-promise ka, Lord, please, gawin mo yung mga mata ko na mabulag na sa ganong mga bagay na yan. And let mine eyes open or be open to your commandments that I may keep them all para magawa ko sila lahat. Praise the Lord. Kasi what you see, that is that you think. And what you think is that you do. Kung ano yung nakikita mo, iisipin mo. Kung ano yung iniisip mo, gagawin mo. So anong ginawa dito para hindi siya makaisip ng masama? Basa, Job 31, verse 1. Praise the Lord. I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid? Yan. Nanumpa ako sa aking mga mata. Bakit ako mag-isip ng girl? Bakit ako mag-isip ng lady? Bakit ako mag-isip ng woman? So, ibig sabihin yan, you should avoid that will lead you to commit lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Yun. Kaya yan ang pinaka-effective ni Satanas. Si Adan o si Eva, saka si Adam, lalo't na si Eva, doon, kung dinescribe talaga ng Bible, when Eva looked to the forbidden fruit, and she was seduced and enticed by the serpent, pagtingin niya ngayon as if masarap kainin at it makes her wise. Yun, na ano siya. Pinagbabawal ng Diyos, huwag mong tingnan. Kasi itong mata natin, meron itong photo memory. Alam mo yung mga ahas, pag pinalo mo yan, at hindi mo napuruhan, meron silang photo memory. Hindi nila makalimutan yung mukha mo. Pwede silang mag-revenge against you. Matandaan ka nila. Kaya pag papatay ka ng ahas, puruhan mo na, siguraduhin mo na. Kasi pag nabuhay yan, they got photo memory. Ganon din, lalo na tayo, human. We got photo memory. Ano yung nakikita mo, it will retain into your mind. So, ano ang nararapat gagawin? Basa, Proverbs 4:25. Praise the Lord. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Yes. Kailangan yung mata natin, ingatan natin na hindi ito masaag ba, hindi ito maligaw ng direksyon. Kaya narinig ko yung interview ni Abunda kay Lenny at saka kay Marcos Bongbong. What if, sinabi ni Abunda, your son or your daughter will be addicted sa pornography? Ayun, may mga sagot sila. Gagawan na daw ng batas yung kung ano yung pinapalabas dyan sa media, kailangan maging liable ang nagpalabas yan. Pag worthy siya na hulihin at parusahan dahil nagdudulot ng masamang impluensya yung pinapalabas niya dyan. Kahit pa anong gawin ng government, nasa tao yan. Gagawa ng paraan ang tao kung ano yung gusto niyang tingnan, makikita niya yan. So, tayo na mga Kristiyano, ikaw mismo, ikaw ang nagdadala sa mata mo eh. Ikaw ang nagdadala sa utak mo, sa lahat, sa buong puso mo. So, ang sinabi dito, kailangan straight yung paningin natin. Huwag ka nang magtingin-tingin pa dyan kung ano-ano pa, masabit ka pa dyan sa pornography na yan. Marami nang addicted sa pornography ngayon sa buong mundo. Doon ko lang nalaman sa interview kay Marcos. Sabi ni Bongbong Marcos,
Yan ngayon ang maraming pangyayari. Marami nang addicted sa pornography dahil they can easily avail, they can easily open, they can easily go to yung saan sila mag-ano na yan. So marami ng taong addict niyan. Tapos mayroon pang mga magulang na binibenta yung mga bata nila, yung mga children, hinahayaan nila dyan sa mga pedophile para lang makapera. Binibenta nila yung katawan ng mga younger girls. How come these parents selling the bodies of their children para lang sa pera? At yung video na yan na binibenta nila, maraming bumibili yan sa buong sanglibutan ito. It create business about sexuality. Kaya, yun. Kumalat. Para siyang wildfire. So, ang mga tao ngayon lason. Nalason ang utak, nalason ang mata, nalason ang puso. Hindi na makahinto. So, engage na dyan ang druga. Engage na yan ang kalasingan. Engage na lahat ang mga matawag nating immoralities. Kaya, you cannot blame na bakit nangyayari. Father raped the daughter or lolo raped the grandchildren because of that. So, ganun. Huwag mong sabihin na makarating pa yan sa atin. Huwag mong sabihin mag-contaminate pa yan sa atin. Kaya ang pag-iingat ay napaka-importante. Yung mata natin, ingatan natin. Basahin natin. Proverbs 23 verse 5. Praise the Lord. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Yan. Isiset mo ba ang mga mata mo sa mga bagay na hindi? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Magmamataas ka na ba? I can afford to buy gadget. No one can prevent me from seeing and looking those things I want to see. Sabi ni Bongbong, also the parents is responsible to check their children what they are seeing in their cell phones, in their iPad. Kaso, mabuti kung 24 hours yung mga magulang na makasubaybay. Pagpasok ng kwarto, pasok ka rin ng kwarto mo. Hindi mo na alam kung anong ginagawa ng mga bata doon sa loob. It is already closed door. So, it's not an easy to escape from the contamination of the so-called spiritual darkness. Isa lang ang dako na maka-refuge tayo, na hindi tayo mahawaan. Walang iba. Ang banal na salita ng Diyos na ilagay mo lagi sa mga mata mo, ilagay mo lagi sa ulo mo, ilagay mo lagi sa puso mo para magawa mo ang kanyang mga statutes. Praise the Lord. Basa pa Isaiah 33:15. Praise the Lord. He that walketh righteously and speaketh uprightly, he that despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil. Yes. You want to dwell in the holy place? You want to dwell in holiness and in righteousness? Without holiness, no man shall see the Lord. Kung walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Follow peace with all men and holiness, there shall be no man shall see the Lord. Shutteth his eyes from seeing evil. Tinatakpan niya ang kanyang mata sa pagtingin sa kasamaan.
Yun. Do it. Gawin mo para walang bakterya. Tingnan mo yung mga nahawaan ngayon sa sanglibutan ito sa pandemic, itong COVID-19. Merong isang pamilya na hindi talaga lumabas sa bahay to avoid contamination. Kung bakit nagkasakit yung ama, nahawaan yung asawa, nahawaan yung mga anak, na hospital sila lahat. Sabi nila, hindi naman kami lumabas. Isip nila, baka yung vendor ng isda, pagsukli ng pera, naging carrier yung pera na yan. Baka yan. Hindi nila alam. Gawa ito ng masamang espiritu sa sanglibutang ito. Kaya sa buhay natin, be watchful ka kasi ang kalaban natin hindi nakikita. Kahit na sa loob ka ng bahay, papasukin ka ng masamang espiritu. Pwede kang i-inflict niya ng kanyang kasamaan at pwede kanyang dalhin sa ikasisira ng iyong buhay sa mata ng Diyos. Praise the Lord! Kaya nga, we do not fight against flesh and blood, but against principalities, against rulers of darkness in high places. The question is, who can defeat him? Who can overcome him? Wala. Except yung taong may pananampalataya at may takot sa Diyos. Except yung taong nakikinig lagi sa payo ng Diyos at isinasa puso at isinasagawa. Praise the Lord. Yun lang ang makakagawa niyan. Alam nyo, sabi mismo ng ating Panginoong Kristo, pag titingin ka sa babae with lust, you have already committed sin in your heart or adultery in your heart. Vice versa, ang babae tumitingin sa lalaki with lust, ang lalaki tumitingin sa babae with lust, you have committed fornication or adultery sa puso mo. Ganun. Katindi ang standard ng Diyos. Praise the Lord. Basahin yan. Matthew 5:28. Praise the Lord. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, had committed adultery with her already in his heart. Yan. Ngayon, ang ginawa ngayon ng dyablo, wala nang pili. Ang babae pwede nang maakit sa kapwa babae. Ang lalaki pwede nang maakit sa kapwa lalaki. And that is worse than anything. Mas worse pa yan. So, therefore, kaya ngayon ang sanglibutang ito, hindi basta-basta. It is already inflicted with spiritual wickedness. Matindi na. So, wag mong pahintulutan na makarating pa ang virus na yan sa mata mo, sa pakinig mo, sa isip mo, para hindi ka idadrive ng masamang espiritu na yan into a wild na mga gawa. Yun yung, pag sinabing wild, you can no longer control. Kita mo yung sasakyan pag mag-wild yan. Kahit pa apakan mo yung brake, kahit anong gawin pa, pag mag-wild yan, that is uncontrollable. Huwag mong iparating ang bakterya, spiritual bakterya ng masamang espiritu. Kaya mag-wild ka, hindi ka na makakontrol sa sarili mo. Ihahatid ka talaga yan sa kapahamakan. Tingnan mo yung mga taong nagpapakamatay. How come these people can bear to commit suicide? Bakit pa kaya nilang mag-commit ng suicide? Because they are no longer of their own. Wild na sila eh. Hindi na sila sa sarili nila. Wala na yan sa sarili nila. They are being possessed by the evil one, by the evil spirit. They were overcome. Na-overcome sila ng masamang espiritu. Bakit? Because they opened the windows to them. Binuksan nila ang bintana ng kanilang mata, bintana ng kanilang tainga, bintana ng kanilang puso. Pumasok ngayon ang masamang espiritu. Pagpasok ng masamang espiritu will bring you
to a so-called uncontrollable na matawag nating weird na magawa mo na hindi mo kayang gawin kung normal ka. Imagine, tatalon ka. Imagine, magbigti ka. Imagine, magpatay ka ng member of the family o sino yan. Imagine that you cannot control yourself. Imagine, magawa mo yung immorality, magawa mo yung fornication, magawa mo yung adultery. Hindi basta-basta yan. That is not normal. Praise the Lord. That is abnormal in the eyes of God. So therefore, be careful. Meron na ditong sinabi, yung tatlo na yan, identified na yan. Yan yung mga iwasan natin. Basahin natin yan. 1 John 2:16. Praise the Lord. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Yes. Yan, hindi sa Ama. Ibig sabihin, that is not acceptable in the eyes of God. That is not good in the eyes of God. That is not pleasing in the eyes of God. But that is of the world, which is being contaminated with Satan, led by the devil, the god of this world, hath blinded the mind of them which believe not, lest the glorious gospel of Jesus Christ should shine unto them. Kaya ginagawa nila yung mga untoward acts, hindi na ka-accept, hindi na kaaya-aya, hindi na karapat-dapat sa paningin ng Diyos, ginagawa nila. Because God sent them a strong delusion that they should believe a lie, because they did not receive the love of the truth that will save them. Sana liligtasin sila ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng truth by love, hindi nila tinanggap. So, binigay sila sa kamay ng masamang espiritu to do those things which are not convenient in the eyes of God. So, kung maghingi tayo ng advice kay Lord Jesus, Lord Jesus, what I should do that I might avoid these temptations, this contamination, this spiritual bacteria, spiritual virus that will kill my soul. How could I avoid this? How? Basahin natin anong sinabi ni Lord Jesus. John 9:39. Praise the Lord. And Jesus said, for judgment I am come into this world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind. Yes, you should be blind of those things which before you are being open doon sa mga bagay na yan. In judgment, I came into this world so that they which see not. Blind because they see not. Blind from the truth, blind from the word of God, blind from the knowledge of God, blind from the wisdom of God, blind from the truth of God. They must be opened. Their eyes must be opened. Their eyes must be healed and enlightened. But after enlightening, maliwanagan ka na, you should be made blind. Kailangan bulag ka na sa mga bagay-bagay na maghahatid sa iyo sa pagkakasala. And your eyes keep on open to the word of truth. That is the only way for you, for me, for us to avoid sin. Praise the Lord. Bulagin mo talaga yung mata mo. So it is a matter in the finger of your hands. It is a matter of the gadget of yours. Nasa iyo yan. Kaya you must be blind from those things na maghahatid sa iyo sa evil influence. Praise the Lord. So saan tayo buhay? Saan tayo active? Saan tayo mabilis? Last verse. Psalms 119 verse 40. Praise the Lord. Behold, I have longed after thy precepts. Quicken me in thy righteousness. Praise the Lord. That is a big question. What are you longing for? Do you long
for His precepts? Do you pray to quicken you in His righteousness? That is a big question. Pag yan ang iyong hinihingi sa prayer mo kay Lord Jesus Christ, that you are really longing. Longing, pag sinabing longing, you are seeking for it. Pag sinabing longing, you desire for it. Pag sinabing longing, you want it, you like it. His precepts. Praise the Lord. Why do you want? Why do you long for His precepts? Because that will be the way of your salvation. That will be the way of your life to become pleasing in the eyes of God. Bakit mo gawin yan? Because you are afraid of His judgment. Bakit gawin mo yan? Because life is so short. Maikli lang ang buhay natin sa sanglibotang ito. Bakit gawin mo yan? Anytime you might die. Anytime Jesus might come. So, you should be ready. You should be prepared always sa kaligtasan mo. At the same time, ma-avail mo pa yung pangako ng Diyos sa buhay mo. You have peace. You have tranquility. You have all your needs will be provided. The desires of your heart will be granted. There are so much blessings in it. Bakit mo ginagawa yan? Praise the Lord! Bakit ayaw mo magkasala? There is no peace to the wicked. Bakit ayaw mo magkasala? God will depart from you. Bakit ayaw mo magkasala? You will be facing the consequence of the wages of sin, which is eternal death. There are so much reason why you should avoid sin. Kaya, therefore, sa buhay natin, keep your heart. Guard your heart. Para sa ganon, manatili tayong malinis, banal. At ang kabanalan na ito, we cannot do it by ourselves. Ang kabanalan na ito, this could only be done by Jesus Christ. That's why you need to choose Jesus in your life. You need to have Jesus always in your life. Si Lord Jesus Christ lang ang makakagawa nito. Wala nang iba. Kaya, huwag kang lumayo kay Lord Jesus. Kausapin mo siya lagi. Yakapin mo siya lagi. Make Him as your companion anywhere. Make your best friend our Lord Jesus Christ. Sigurado yan. Siya yung magliligtas sa iyo sa tentasyon. Siya yung mag-guide sa iyo. Siya yung magawa sa iyo stronger than your enemies. Lahat-lahat na mga kailangan mong ma-attain in order to victorious in this world. Siya na yung magtulong sa iyo successfully. Without Him, we can do nothing. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.